Pagawaan ng substandard na bakal sa Davao sinalakay ng mga otoridad. Mas nakakabahala, may natuklasan naman itong radioactive materials na lagpas sa itinakda ng batas. Ang buong detalyen balitang yan, ihatid sa atin ni Allen Ibanez. Nailigtas sa mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation ang 174 na Pilipinong nagtatrabaho sa isang steel corporation sa Davao City na nagbebenta at gumagawa ng mga substandard na bakal. Isinagawa ang operasyon kahapon ng alas 9:45 ng umaga sa Davao Mighty Steel Corporation matapos na makatanggap ng ulat at makakuha ng search warrant upang suriin ang naturang pagawaan. Threat in terms of yung sa infrastructure at saka sa public safety and health na naidudulot ng products na to. And also on the immediate environment, especially on how the steel plant manage their waste. Kasama ang Philippine Nuclear Research Institute, sinuri nito ang mga ginagawang bakal ng naturang korporasyon at tumambad sa kanilang pagsusuri na mayroong radioactive materials na lagpas sa itinakda ng batas. Right now, this is a law enforcement issue, public safety at public health yung ina-address natin, and also of course yung environmental issues din natin and economic issues as well. So as of now, we are limited to that issue. Yun yung investigation natin. We have to protect the public from the hazards and the danger of these substandard and hazardous products na lalabas sa market natin. Nakuha sa pagawaan ng mga radioactive materials at iba pang hinihilalang mapanganib na sangkap gaya ng uranium-238, thorium at radium-226. Maliban dito, 4 sa 8 DMS steel bar samples na binili sa mga hardware sa Mindanao ang hindi pumasa sa mandatory mass variation requirement, bagsak sa kalidad ng produktong mabibili sa merkado. Batay din sa isinagawang pagsusuri at backtracking, natuklasan na ang mga steel bar ay ginamit sa ilang mga paaralan, establishmento, ospital, barangay health centers at mga residential houses na gumuho sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong June 8, 2026. 70% nung nasalanta yung natamaan ng lindol, DMS yung marking. So nung nakita namin na marking na yon, we continue surveillance. Nagkaroon ng mga test by then sinubject natin sa testing ng standards at nung bagsak na nga, na-establish natin na mukhang sa standards bagsak and the possibility also of the presence of the radioactive materials. Kaya naman, patuloy ang pakikipagkoordinasyon ng PAOK at NBI sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang mga apektadong produkto, maprotektahan ng mga manggagawa at mamimili at mapanagot ang mga nasa likod ng iligal na operasyon. Naaresto ng otoridad ang 14 na katao, kabilang ang 10 Chinese national at 4 na Pinoy, habang 7 pa ang at large. Sa ngayon, sasailalim sa inquest proceedings ang mga naresto at sasampa ng mga kaukulang kaso. Ito na ang pang-5 steel corporation na sinalakay ng NBI at PAOK, kabilang na ang Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental, kung saan 69 na Chinese nationals ang naresto at nasagip ang nasa 100 katao. Ayon sa NBI at PAOK, ipagpapatuloy nito ang mga ganitong operasyon upang matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng gumagawa ng mga substandard na bakal na naglalagay sa peligro sa publiko sa buong bansa. Mula dito sa Davao City, ako si Allen Ibanez Nagulat para sa DATV News. Maraming salamat, Allen Ibanez.